Pumasok si Alona sa kwarto at may hinanap siya sa closet. Anong gagawin mo? Tanong ng kaibigan niya. Kailangan ko siyang hanapin. How? Wait, paano siya kinidnap? Si Ken at pamilya niyang kumuha sa kanya. Sagot ni Alona. Habang tinatanggal niya ang mga boxes sa sahig ng closet. Kung sila ang kumuha sa kanya, it means safe siya, right? She is not. Bakit mo nasabi yan? I mean, we know that she and Ken's lolo was in a relationship before. With that said, safe siya. Saad ng kaibigan niya. Hindi nga siya safe. Sagot naman ni Alona sa kanya. Na lumapit pa sa kanya ang kanyang kaibigan. What made you said that, huh? Dahil malalaman niya na isa ako sa sindikato. Napailing na lang ang kanyang kaibigan. That is definitely not good. What are you going to do now? Hahanapin ko nga siya. Damn, nasa na ba yun? Tanong ni Alona. Guess. Saad ng kaibigan niya. Lumapit to sa closet at tinuro ang kahon sa itaas. Agad namang tumayo si Alona at kinuha ito at nilagay sa kama. Tumayo lang sa likod ni Alona ang kaibigan niya. Habang may hawak tong baso na may alak at inamoy-amoy niya ito. You know, you can always go back home if you want to. No, I'm going to see this through. Aren't you going to inform her? Tanong ng kaibigan niya na napatigil si Alona at nilingon siya. She doesn't need to know. At kinuha niya na ang laman ng box at nilagay ito sa kanyang bulsa. Wait! Tawag ng kanyang kaibigan dahil nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Pumunta ng kusina si Alona. Kumuha siya ng pagkain sa ref. God, I'm hungry. Saad nito. At sumunod sa kanya ang kanyang kaibigan. Goodness! Saad ng kanyang kaibigan. Get dressed. You are coming with me. Ha? Saan? Kay Victor. What? Seryoso ka? Gulat niyang tanong kay Alona. Do I look like I'm kidding? Get dressed and give me the car key. Saad ni Alona sa kanya. Nakinuha naman ng kaibigan niya ang susi ng kotse niya at binatoto kay Alona. I'm not going. You can have my car but not me. Idiot! You are as much as responsible as I am. Come on, I'm already in my 90. Can't you see? Pilyang tanong ng kaibigan niya na binato siya ng sandwich ni Alona. Such a drag. Saad na lang ng kaibigan niya at bumalik to sa kwarto para magbihis. Hurry up! Sigaw ni Alona nung nasa pintuan na siya. I'm here. Damn. Saad ng kanyang kaibigan. What? Tanong pa nito dahil tinignan siya ng masama ni Alona. What? Muling tanong ng kaibigan niya. Yan ang susuotin mo? Really? Tanong ni Alona dahil nakasando, skirt at nakamanipis na mahabang jacket ito. Fashion, you know? Sagot nito at napailing na lang si Alona. Nasa daan na sila. Kontakin mo si Victor. Yes, boss. Sagot agad ng kanyang kaibigan at kinuha nito ang phone niya saka tinawagan si Victor. Nasaan ka? Stay there. Pupuntahan ka namin. Oo namin. Sino pa nga ba? Shh. Fine. Saad ng kaibigan niya at binaba niya na ito. Ano na? Nasa computer shop siya ngayon. Hihintayin niya tayo. Good.
Oh, by the way, ano? Tanong niya. Kailangan nating dumaan ng McDonald's. Sabay ngiti ng kaibigan niya. For heaven's sake! Sagot na lang ni Alona. Pagkatapos dumaan ng McDo, dumating na sila sa computer shop kung saan naghihintay si Victor. Dito ka lang, saad ni Alona sa kanyang kaibigan. Dinala mo ako dito tapos iiwan mo lang pala ako sa kotse. Fine, saad ni Alona at lumabas na sila ng kotse at pumasok na sa loob ng shop. Nakita nila si Victor na nakaupo sa dulo at abala to sa paglalaro ng online game. Hello Vicky, saad ni Alona sa kanya na hindi siya nito pinansin. Headphone, saad ng kanyang kaibigan. Kaya hinawakan ni Alona ang ulo ni Victor at pinalingon niya ito sa kanila. Vicky! Saad niya na tinanggal agad ni Victor ang headphone niya. Wow. What in God's grace are you two doing here? Tanong ni Victor sa kanila. Kailangan ko ng tulong mo. What kind of help? Pinasa ni Alona ang phone niya kay Victor at tinignan lang siya nito. I-upload mo yung GPS locator ng phone ni Minerva. What? Kay Hepe? Sino pa nga ba? Saad ni Alona, sabay abot niya ng bag ng McDo. Heto, saad ni Alona na napangiti si Victor. My oh my, ang galing mo talaga, Presi. Saad niya sa kaibigan ni Alona na umiinom ng soda. Ginawa na agad ni Victor ang inuutos ni Alona. Habang pumunta naman sa pintuan si Presi para bantayan ang kotseng nakaparada sa labas. Hindi ka pa ba tapos? 5 more minutes. Jeez, sagot ni Victor habang nagtatype ng kanang kamay niya at nakahawak naman ng Big Mac ang kaliwa niya. Almost there. At maya-maya lang ay done. Sigaw niya, sabay kagat ng Big Mac. Wait, saad ni Alona nung nakita niya ang location ng phone ni Minerva. Tama ba to? Yup, 100%. Nasa Blue Height Tower siya? Hold on, saad ni Victor at muli niyang chinek ang location. At tumama nga sa unang location na binigay ng GPS locator. Damn! Saad ni Alona, sabay kuha niya sa phone niya at denial ang numero ni Minerva. Samantala, sa tower ay narinig ni Eduardo na nag-vibrate ang phone ni Minerva. At nung tinignan niya kung sino, ang tangi na sambit niya at kinuha niya to at sinagot. Pareho silang hindi nagsalita ni Alona at nagpakiramdaman sila. Alona, Eduardo? Bakit nasa iyo ang phone ni Hepe? Bakit mo siya tinatawagan? Oh God, hindi mo alam? Ang ano? Never mind, sagot ni Alona at binaba niya na ang tawag. What's up? Palpak na kay Eduardo yung phone. So, we're done here? No. What now? There's one more. At hinanap niya ang phone number ni Ken. Trace this, saad niya kay Victor. Ay, ibang transaction na yan, Alona, saad ni Victor, na pinakita ni Alona ang baril niya. How about now? Napangiti na lamang si Victor at agad nang humarap sa kanyang monitor. Sweetie, tawag ni Presi na lumingon sa kanya si Alona. Sa kotse na lang ako maghihintay, saad ni Presi sa kanya dahil tinitignan kasi siya ng mga tao sa computer shop. Okay, sagot ni Alona at pinasa sa kanya ang susi ng kotse at lumabas na si Presi. Bilisan mo. Teka nga.
Bakit? Tanong ni Alona. Hindi ko matrace yung phone niya. Bakit? Naka-off kasi. Damn! Paano yan? There's a way. What? Bilhan mo ulit ako ng McDo. Natatawang saad ni Victor na hinugot muli ni Alona ang baril niya at tinikit ang baril nito sa ilong ni Victor. Okay. Jeez! Saad ni Victor at tumarap siya sa monitor niya at nag-type na sa keyboard. Kailan mo ba siya huling nakita? I think that was yesterday. Teka, baka makuha ko yung last location niya nung nag-usap kayo. Nagbukas siya ng panibagong window at nag-type siya sa browser nito at nag-open ng isang website. Anong site na yan? Nangumiti naman si Victor. Satellite site ng GPS company sa Amerika. Hindi ba delikado yan? Oo, kung hindi ka marunong magtago. Magtago? Oo, nakablock ang location ko. Kaya hindi nila ako matitrace. Sus, parang wala kang tiwala sa akin. Saad ni Victor na napailing na lang si Alona. Samantala, sa loob ng kotse, naiinip na si Presi habang nakaupo sa driver's seat. Tagal naman. Saad nito habang nakatingin siya sa orasan sa dashboard. Napalingon siya sa kaliwa nang may namataan siyang lalaking papalapit sa kanya. Hi miss, saad nung lumapit na to sa kanya. Inis na blang to ni Presi at binuksan na ang radyo. Saka nakinig sa music. Hi, pwede bang makipagkilala? Nakangiting saad ng lalaki sa kanya na nilingon niya ito. Sorry, I don't talk to strangers. Sagot ni Presi. Oh, kung makikipagkilala ka sa akin, hindi na ako magiging stranger sa'yo. Sagot nito na sumandal na siya sa pintuan. Sige na miss, ako nga pala si Andrew. Pakilala ng lalaki na pinasok pa ng konti ang ulo niya sa loob ng bintana at napatigil na lang to nung dumikit sa leeg niya ang dulo ng baril ni Presi. Sabi ng ayokong makipag-usap sa stranger. Saad nito na nanginig bigla sa takot yung lalaki. Sorry miss, saad ni Andrew na dahan-dahan tong umatras palayo. Attaboy, saad ni Presi at nung tumayo si Andrew, napansin niyang isang kamay nito na may inabot sa likod niya. Kaya tinaas ni Presi ang shotgun na nasa kandungan niya at pinakita to kay Andrew. Don't even think about it. Banta ni Presi sa kanya na napalunok na lang ng laway ang binata. At nung kinasa ni Presi ang shotgun, napaihi sa short si Andrew at nagmamadali itong tumakbo palayo sa kanya. Tatso, saad nito at tinaas niya na ang bintana ng kotse at binuksan na ang aircon. Ay, ang tagal naman. Naiinip niyang saad. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang numero ni Alona. God damn it! What? Sagot niya. I'm bored. Saad ni Presi sa kanya. Maghintay ka. Sabay patay ng call ni Alona. Are you done? Tanong niya kay Victor na umiling lang to. Sir, pumasok ang isa sa tauhan ni Eduardo sa kanyang opisina. Bakit? May masamang balita. Kinidnap si Minerva. Sagot ng tauhan niya na napatayo si Eduardo sa kanyang upuan. Kailan nangyari to? Kaninang umaga, boss. Punyeta! Galit niyang sigaw at nagmamadali siyang lumabas ng opisina niya kasunod ang kanyang tauhan. Sino ang gumawa nito? Tanong niya nung nasa elevator na sila. Pamilya ni Rudy, sir.
Sagot ng kanyang tauhan na napatingin si Eduardo sa kanya. Si Rudy? Natumango ang kanyang tauhan at tumingin siya sa phone ni Minerva. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Alona kanina. Saad nito. Binalita po sa akin niya ni Javier. Nasaan si Javier ngayon? Nasa kabila pa po, sir. Sabihin mo sa driver, aalis ako ngayon din. Masusunod, sir. Sagot agad ng kanyang tauhan. Nang bumukas ang elevator, agad na umalis ang kanyang tauhan para kausapin ng driver. Habang pumunta naman sa lobby si Eduardo, na sinalubong siya ng kanyang mga tauhan. Aalis tayo. Natumango silang lahat. And done. Saad ni Victor kay Alona, na naiinip na sa kahihintay na matapos siya. Finally, saad ni Alona, na umiling na lang si Victor at uminom ng Coke. Bakit sobrang apura mo sa paghahanap sa kanya? Wala ka na dun. Hold, saad ni Victor na napatigil si Alona. Don't make anything foolish, Alona. Don't tell me what to do. You know what I mean, saad ni Victor na naging seryoso ang mukha niya. Alam ko, sagot ni Alona at pinasok niya na sa bulsa niya ang phone niya. Thank you, saad ni Alona at tumalikod na siya para pumunta sa pintuan. Alona! He is watching you, saad ni Victor na nagulat si Alona sa sinabi niya. Alam na rin niya ang mga ginagawa mo, saad ni Victor sa kanya na napayuko agad ang ulo ni Alona at tumingin sa kanang palad niya. Hindi nagsalita si Alona. Tumayo si Victor at mainabot ito sa kanya na tinignan lang to ni Alona. Take it, saad ni Victor na kinuha niya ito. She wanted you to have that. Hindi mo kasi dinlayan bago ka umalis ng bahay. Saad ni Victor na napabugnot na lang ang mukha ni Alona. Salamat. There's no need. We are all in this together. Saad ni Victor. Sabay ngiti niya kay Alona. Ang tanging sagot ni Alona sa kanya at tumalikod na siya sa kalumabas ng computer shop. Nagkibit balikat na lamang si Victor at muli na siyang umupo sa kanyang silya. Kinuha niya ang phone at pinindot ang pangalan sa screen. Sorry to bother you, sister. Yes, naibigay ko na sa kanyang pinapaabot mo. You're welcome, sister. Saad ni Victor at binaba niya na ang phone niya. Sumakay na sa kotse si Alona. Naiinis pa tong nilagay ang binigay ni Victor sa kanyang bulsa. Tara na, saad niya kay Pressy na nakatingin lang sa kanya. Move! Sigaw niya nang umiti lang si Pressy at umalis na sila. May tinawagan si Alona sa phone niya nung nasa daan na sila. Where to? Tanong ni Pressy nung binaba na ni Alona ang phone niya. Sa marina tayo. Ha? Ang tanging sagot ni Alona sa kanya at may pinindot siya sa phone niya. Bumukas ang isang app at nakita niya sa screen ang last location ni Ken. Son of a... Bless you. Saad ni Pressy na napatingin si Alona sa kanya kaya nginitian lang niya ito. Shut up! Saad ni Alona. You are so worked up. Why don't you relax and... Natahimik na lamang si Pressy nung tinignan siya ng masama ni Alona. Tatahimik. Dugtong ni Pressy. Bilisan niyo! Saad ni Eduardo sa kanyang mga tauhan kaya nagmamadali silang nagkarga ng gamit sa mga kotse nila. Sir,
Tawag ng kanyang tauhan at nagmamadali itong lumapit sa kanya. Bakit? Natrace na po namin kung nasaan si Minerva. Mabuti, nasan siya ngayon? Sir, nasa dagat po. Nasa dagat? Opo, natrace po namin na nasa may Batangas siya ngayon. Batangas? Opo, sir. Sagot ng kanyang tauhan. Kaya tumingin si Eduardo sa kanyang mga tauhan. Itigil niyo yan! Utos niya sa kanyang mga tauhan na tumigil naman din sila. Cardo, tawagan mo si Julius. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko ng 2 helicopter. Sige, sir. Sagot agad ng kanyang tauhan at nagmamadali itong bumalik sa loob. Sir, tawag ng isa sa tauhan niya. Ilabas niyo ang mga gamit. Umakyat tayo sa taas. Lilipad tayo. Saad ni Eduardo sa kanila na agad silang kumilos at diniskarga ang mga gamit nila. Samantala, dumating na sina Alona sa Marina Bay at agad nang bumaba si Alona at pumunta sa likod ng kotse. Buksan mo, utos niya kay Presi. Na agad naman itong binuksan ang trunk at kinuha ni Alona ang isang bag at sinara ang trunk. Seryoso ka ba talaga? Tanong ni Presi sa kanya na nakatingin lang sa kanyang naghubad ng damit hanggang nakapang itaas at pang ibaba lang si Alona. Don't tell anyone, especially, saad ni Alona na napailing na lang si Presi. But sagot ni Presi na tumigil si Alona at tumingin sa kanya. I can tell a lie if she asks me. Saad ni Presi na tinignan siya ng masama ni Alona. I'm going. Saad ni Alona nung nakabihis na siya ng cycling shorts at sports bra. Hey, wait! What? What I'm supposed to do now? Buy me some time. Saad ni Alona na sandaling napaisip si Presi at bigla siyang ngumiti. Roger, sigaw niya, sabay saludo niya kay Alona at nagbandali na siyang sumakay sa kotse at umalis na ito. Nakita na ni Alona ang taong nakausap niya kanina. Tanyente, seryoso ka ba sa gagawin mo? Oo, dalhin niyo ko sa lokasyon na ito. Pinakita ni Alona ang GPS coordinate. Sige, sagot ng kausap niya at sumakay na sila sa bangka. Anong balita niyo kay Cardo? Tanong na Eduardo. Sir, yung isa papunta na rito. Pero yung pangalawa, kinakargahan pa nila ng fuel at susunod na rito. Magaling. Nasa Batangas pa rin ba sila ngayon? Nasa area pa po sila. Parang nakasteady sila sa isang lugar. Mabuti. Maganda to. Hindi na ako mahihirapan pang hanapin sila. Natutuwang saad na Eduardo. Sir, anong plano mo? Tanong ni Sandro, isa sa tanyente niya. Kailangan kong makuha ang kapatid ko. Yung pamilya ni Rudy? Tanong ni Sandro. Nang umiti si Eduardo at napangiti din ang kanyang mga tauhan. Magandang plano yan, boss. Sagot naman ni Cardo sa kanya.